Good morning, Philippines. 6:20 ng Thursday dito sa Pilipinas. Excuse me po. So ngayon, update po tayo dito sa bahay. Maraming naghihintay. Sorry, naging very busy ako. Naghanda ako sa pagdating ng aking asawa. Dumating ang asawa. At kaya naging super busy. So ngayon, I'm going to update sa mga naghihintay po ng update. Talagang literally kagigising ko, di ba ako nagilamos dito sa bahay. Alright, ito po tayo. Please lang po paki-like and share, mag-comment po para sa gaganda ng ating channel. Kahit po masama, mag-comment pa rin. Alright, so tara na po. So ito po, nagawa na ng bubong or canopy ang ating front para maprotektahan yung ating door. Ayan. Marami po tayong gawin pero pakita ko po sa inyo yung mga natapos na. Finally, this house na binalahura, it is now a home. Okay. Ayan, ito po. Ayan, nagawa po natin yan. Ganda ng pagkagawa. Ang galing po talaga ng ating mga contractor. Kung yung huling vlog ko, mapanoorin nyo para makita nyo ang dahilan kung bakit sila aking pinili. So, ayan po. Nilagyan din natin siya ng PVC ceiling. Ayan. Ito po na po at nilagyan natin siya, of course, ng outdoor tiles. At itong mga yan po yung mga tiles na mga natira po. At ginawa na lang na crazy cut. Yan, kahit hindi po siya pang outdoor, pero nilakihan po yung mga pinaglagyan ng grout. Ayan po ha, para hindi po madulas. Yan, pero ito talaga yung talagang pang outdoor. This one. So ayan, saka na tayo ipakita ko ulit din sa inyo yung mga ginawa kong landscape na simple. So, ito po ang ating pintuan. Nakulayan po ng chocolate brown. Ayan po. At hindi na siya nakaawang na ayos po. Magaling po talaga ang ating mga manggagawa. Nalagyan na po na rin natin ng, ito galing po to sa America. Smart lock. So, you just have to punch. So, yun. At ito nga po. So, meron tayong maliit na living room. Ayan, ganito ang ginawa namin. Dahil nga, because of the, yung ano po ng bahay kasi, yung style niya na pa-rectangular, hindi pa square. Because, dahil na rin po sa lupa. Ayan, naglagay na rin tayo ng 55 yata to inches na TV. Ayan po. Meron na rin po siyang, of course, ayan, karaoke speaker. Lahat ng house ng Pilipino meron yan. Ayan, meron na rin po tayong bumili po tayo ng natural wood. Ito ay mula sa ugat ng kahoy na pinagmamalaki po namin dito sa Palina, Pugo na ginagawa po ng ating mga kababayan. Ayan po, napakaganda po niya, napakabigat po yan. At I paid 2,000 pesos lang po dyan. So, dito muna tayo sa labas ng so ginawa namin dito another coffee area, sabi ng asawa ko. So, you can sit down here and have your coffee. And of course, ang aking favorite place, which is yung tawag pala dito is Peninsula. Maraming salamat sa mga nag-correct. So, yan, nakita niyo po yung tiles lang po yan. Napakaganda. Binili ko po yan sa Wilcon. At ang ating bar stool, hindi siya stool, bar chair. Ayan, galing din po to sa mga ugat ng kahoy. Binili din po to natin yan sa Palina. Kumbaga, we have to try natin na i-support ang ating sariling product dito sa La Union. Ayan po. Ang isang peraso po niyan is tig 1,800 pesos. Napakabigat po yan.
And then, ayan po. So, again, ginamit dito sa mga sidings po nito yung mga tirang mga tiles. Ayan. Ito, ayan. Ayan. So, dumating na ang ating mga alak galing na binili natin sa Mexico. Yung mga favorite wine collection ko. Nandyan. Mahilig lang ba akong mag-collect ng wine? Pero hindi po talaga. Umiinom din ng half glass once in a while. Ayan po yung itsura ng ating peninsula. Ayan po. Ginawa din po nila yan. So, ito, it serves na pagpasok mo, hindi mo kita yung kitchen because of that peninsula. Pero actually, let's go. This is our kitchen. Functioning na po to. Ayan po ang ating backsplash. Ayan. Again, ang mga ginamit po natin dito ng mga cabinet is yung naka-ready na po yan, made of PVC para hindi po tayo maaanay. Ayan po. Ayan, ginawa natin. Gumawa tayo dyan ng what you call this, floating boards. Ayan, nakaganyan siya. Ayaw namin ng cabinet sa taas kasi mas gusto namin yung ganyan. So, may mga floating boards po tayo dito. Ayan po. Meron tayong special na banga. Diyan. Yan ang ating floating boards. Tapos, ito rin ang ating refrigerator. Na binili. At ngayon, and this is our dining room area. Ayan. Ito po. This is, alam nyo po, nung nasa Amerika ang asawa ko, nagko-complain siya sa kulay nitong bahay. But when he came at nakita niya in person, maganda. Maganda. Hindi po siya yung pink na ano. Maganda po siya. At ayan. Ayan. Nagkumuha tayo ng napalakaling halaman na nasa corner. At ayan po. So, masyadong ipapakita ko sa inyo ang the rest of the house sa tomorrow. Ipa-part 2 po natin to. So, ito po ang first room kung saan dito ginagamit ni Delia, ang aking kasama dito sa bahay. Ayan. There goes this is my favorite light, parang Aurora Borealis. Ayan. Bakit nagsasabi, bakit iba-iba ang kulay? Ganito po. Para sa akin po ha. This is, kung nandito ka sa labas, this is all what you see. So, pagpasok mo sa kwarto, it's going to be it's like you're in a different world. Parang ganun. Para hindi masyadong boring ang nakikita mo. That's the purpose why I like different colors in different rooms. No? Para each bedroom has different personality. Yan. Nakita nyo naman, ang dami na mga, kita nyo, daming mga unan, bumili na kami ng mga pull-out sofa because sa to lang po, few days ago, nagkaroon ako ng almost 20 people guests sa bahay for like 4 days. Ayan naman yan. Ayan. Ito po. So, see, pagpunta mo sa kwartong ito, it's a different world. Of course, marami pang mga dapat gawin para magmukha siyang personal room. Pero right now, okay na yan. Okay. So now we go to the master bedroom. The master bedroom. Ayan. Ayan po. Iba na din po ang ceiling nito. Ayan, meron na tayong malaking salamin na nilagay. Ito po is a sofa bed. Kaya pag maraming guest is merong mahihigaan. Ayan, meron na tayong TV sa room. Nakapagkabit na rin tayo ng kortina. Alright? So remember, this is sa mga there is a porch dito sa room ko, which may porch dito, which kitang-kita mo ang kabukiran, at you will have fresh air kung pumapasok dito sa kwarto. Actually, madaling araw, pagising na ako ng 5 o'clock, ayun, nagbubukas na ako kasi ang sarap po ng hangin magagaling po dyan. Ayan.
Ito na ang ating bedroom. At ito na ang ating walk-in closet. As really how I envisioned it. Na ganito. Open cubicles. May mga floating boards para sa aking mga bag. May pagkahangaran ng konting damit. I'm happy with it. Now we go to the bathroom. The master bathroom. So ganito po siya. Ayan. Ayan. Maraming nagsabi na madilim, pero not really in real life. So, napaka-importante ang water heater because malamig po dito sa umaga, malamig ang tubig. Nagagaling po sa natural spring sa bundok ang aming tubig dito. So, this is our bathroom. Again, like Ayana non-skid, hindi po siya madilim, contrary sa sinasabi ng iba talaga po sa video and iba in person. So we're gonna look at the other bathroom. Ito, ayan, smells good. Maganda itong brand na to. Ang bango-bango ng banyo. Okay. So, itong banyo ito, bumili na kami ng ready, sinalpak na lang po ito. This has cost like 15,000 pesos sa City Hardware. Itong glass enclosure na yan. At ito po. Ito, ginawa natin talagang white ito because this bathroom is like really small. Kaya ganito pong ang tiles na pinili natin dito. No? Kasi maliit po talaga itong bathroom na to. Pero okay lang naman. Because there's enough there. Pero papalitan po natin itong toilet bowl. Pansamantala po lang yan na nilagay. I bought that for just 5,000 something. Kulang-kulang 6,000. At parating ang ating smart toilet bowl. Galing po ng Amerika. At ito, mura din ito. Parang 11,000 lang itong vanity na to. Yan. Ayan, sa City Hardware din po ito. Ayan, ayan po. Of course, naglagay tayo ng mga rugs. At ayan po ang ating bathroom. So, ito po muna ang aking i-update. Sa tomorrow, I will update you with the other parts of the house. Yung sa taas na waterproof. Dirty kitchen na gagawin pa. So, but right now, livable na po. Pwede, matirhan na, nagkaroon na kami ng maraming guest na natulog dito sa bahay. At yeah, ang maganda po yung kinalabasan na cover yung mga salahura ng mga naunang nagtrabaho. At marami talaga akong pasasalamat sa mga nagtrabaho at nagtatrabaho ngayon dito sa bahay kasi talagang pinagmalasakitan nila at talagang naging patient sila sa paggawa at pagpapaganda na kahit hindi level, hindi eskwalado ang mga dingding. Talagang doon talaga sa mga banyo sila nagtagal talaga na kahit pa sa paglagay ng mga gaya ng mga ito, medyo kinakailangan gawa nila ng paraan para maging mas straight ang pagkalagay ng mga cabinet kasi nga po ang walls is hindi po pantay, hindi po talaga. At marami po talaga silang ginawa na pamamaraan. Kung makikita nyo dyan, yan, may awang po yan ng konti at wala po talaga tayong magagawa dahil nga po hindi eskwalado at hindi na level, hindi na hulugan ang mga walls. Marami talaga, sabi nila sa akin, Madam, kung gusto mo pong malaman ang mga maraming pagkakamali na ginawa sa bahay mo. Pero sabi ko, wag na. Dahil mas lalo lang sasama ang loob ko. As long as the structure is strong enough, at sabi naman nila, matibay po naman ang structure. And para sa akin, ayun na lang po ang importante. At sa totoo lang, nakakasakit at talagang naiyak ako every time I think ang ginawa dito sa bahay ko with millions of pesos na pinadala ko na pera. Pero eto na po tayo ngayon. This is it. Napakaganda po ng ginawa
ng ating mga kontraktor. At talagang malaki ang pasalamat ko sa kanila at napaganda nila po ang bahay. Of course, these are my choices also, no? Mga choices ko na mga ang mga nilagay, mga kulay and all that. But still, they were able to execute it nicely. Kaya maraming salamat po. Thank you for watching. And watch for part 2. Marami pa akong ipapakita sa inyo, lalo na sa taas and other parts of the house. So maraming salamat po.